Okay, magandang araw mga kabadyos, no? So ito, isa na naman problema na Bajaj RE, no? So facelift edition to, facelift model. So ang problema niya kapag ka umaandar siya, umaandar naman siya at one click. So ang problema niya kapag ka sinisilingador mo, humahagok at namamatay ang makina. So yun yung problema ng customer, no? So ipapakita ko sa inyo kung ano ang problema nito. At yung mga ganitong issue, iba't ibang klase rin na pinagmumulan mga kabadyos, no? So kaya i-check natin ng mabuti ito kung ano ba ang problema. So ayan mga kabadyos, no? Okay, ito mga kabadyos, no? Kahit walang display yung MIL niya o hindi nagba-warning, i-diagnose natin dahil itong mga facelift model o ganitong model hindi, kahit may error code hindi nailaw ang kanyang MIL, no? So ayan mga kabadyos, no? I-scan natin para malaman natin kung ano ang problema nitong unit na to, no? Dahil hindi lahat laman ng pagmamalya iba-iba ang pinagmumulan niyan mga kabadyos, no? So ayan mga kabadyos, sensor reference voltage B, circuit open. So yan yung ating alamin mga kabadyos. Ano nga ba yung sensor reference? So yan yung ituturo ko sa inyo kung ano yung mga sensor reference yan mga kabadyos. Okay, ito mga kabadyos, kinalas ko yung kanyang wirings dito sa throttle body. Ito nga pala yung sa sinasabi kong sensor reference. Aalamin natin yung mga reference na posibleng dahilan kung bakit lumabas yung error code na yun at namamalya yung unit. Ang ibig sabihin ng sensor reference, yun yung mga supply 5 volts na galing sa ECU papunta sa sensor. So katulad nito sa TMAP sensor, so may problema yung kanyang wire, no? Medyo may balat na. So yan yung ibig sabihin ng mga sensor reference, no? Wag kayo agad magbabase dun sa ECU. Ang babasihan nyo ay yung papunta dun sa yung mga output ng 5 volts ng ECU, no? Itetest natin. So itetest natin ang 5 volts nito. So ayan, okay naman yung output ng 5 volts ng ECU, no? So walang problema. Nagre-reading siya ng about mahigit 4 volts. So ibig sabihin walang problema dun sa supply ng 5 volts galing sa ECU. Yan yung mga sensor reference, no? Tulad nitong TMAP sensor, no? At ang isa pa yung TPS sensor. So meron din yung 5 volt supply. So yan yung aalamin natin mga kabadyos. Kapag lumabas yung ganong error code, sensor reference, aalamin natin yung mga 5 volt supply na galing sa ECU, no? Yan yung mga kailangan nating i-test kung meron bang mga 5 volt supply yung sensor, TPS at saka itong TMAP sensor. So ayan, tinest ko yung 5 volt supply dito sa TPS, so wala namang problema. Okay naman. At 4.5 volts pa. So walang problema, no? Ang i-repair natin, ang nakita kong problema yung nandito sa may TMAP sensor, yung mga wire niya, no? Ayan. May mga balat na, so yan yung naging problema niyan mga kabadyos. I-repair natin yan. Yan yung sinasabi ng sensor reference. Yan yung tinutukoy ng sensor reference. Ang ito-trouble nyo muna ay mga 5 volt supply papunta sa sensor. Kaya nga sinabing sensor reference, no? Yan yung tinutukoy ng sensor reference, yung mga sensor na sinusupplyan ng ating ECU ng 5 volts. So ayan mga kabadyos, no? Okay, mga kabadyos, na-repair na natin yung mga wire at nabalutan na natin. At ikakabit natin at papaandarin natin, no? Ayan mga kabadyos. Ang gagawin natin, i-delete natin yung error code at papaandarin natin. Ngayon, kapag hindi pa rin nagtuga ang andar nito, hindi umayos ang andar at namamatay pa rin. So ang aalamin naman natin ngayon ay yung 5 volt supply papunta sa ECU galing sa sensor. So yan yung ating itetest naman kung hindi siya aandar ng maayos o hindi mo mabibirit yung silinyador o hindi tataas ang RPM niya. So yan yung mga sinasabi ng mga sensor reference. Aalamin muna natin yung mga 5 volt supply, output at input ng ating ECU, no? Hindi karakaraka na magbabase agad tayo doon sa ECU. So ito-trouble natin yung mga possible na dahilan, katulad nito mga sensor na binibigyan ng 5 volt supply ng ating ECU at yung 5 volt supply papasok sa ating ECU. Yan yung mga tinutukoy ng sensor reference mga kabadyos, na. So ayan, binabalik ko na yung mga electrical wirings dito sa mga connector ng ating throttle body. So yan yung ating mga simpleng idea tungkol sa mga ganong error code, no? Sensor reference, voltage A, voltage B. So yan yung mga possible na pwede nyong i-trouble mga kabadyos, no? Okay, ito mga kabadyos, no? Pagkatapos natin i-repair yung mga wirings dun sa likod, i-delete na natin yung error code ng ECU para mapaandar natin yung unit at i-check natin kung magbabago ba yung RPM ng unit ni customer, no? So ayan mga kabadyos, yung mga simpleng idea kapag ganun ang issue ng inyong unit, no?
Okay, ito mga kabadyads, papanda rin na natin yung unit nang malaman natin kung may pagbabago ba doon sa RPM ng unit ni customer. Okay, yan mga kabadyads, no? So, tumaas ang RPM nung unit ni customer at nabibirit na natin. So, kanina, kapag bibirit yung silinyador, namamatay yung makina, no? O namamalya. So, ngayon, okay na mga kabadyads. Ayan, umaandar yan mga kabadyads, no? So, kanina, hindi natin na-re-revolution yung accelerator dahil doon sa error code na sensor reference, no? So ngayon re-revolution. Sa error code na sensor reference. So kapag ganun problem, So ayan mga kabadyads, yung mga simpleng idea tungkol dun sa mga ganyang pamamalya, no? So iba't ibang klase ang mga pinagmumula ng pamamalya mga kabadyads. Tulad nitong unit na to, sensor reference, so ibig sabihin nagkaroon lang ng problema dun sa supply 5 volts ng ating ECU, output at input, no? So ayan mga kabadyads. Tapos ito ang problema pa, sira na yung kanyang accelerator cable. So papalitan na lang natin yan mamaya mga kabadyads, no? So yan yung mga simpleng tips ko lang sa inyo mga kabadyads. Kapag ganito ang naging issue ng inyong unit, siyempre ugaliin natin na mag-diagnose para malaman natin yung mga error code o trouble na kailangan natin gawin. So ayan mga kabadyads. Okay, yan mga kabadyads, hanggang dito na lang at hanggang sa muling mga video mga kabadyads. Maraming salamat sa inyong mga suporta mga kabadyads.